So, start nating i-prepare yung gulay. Mayroon ako ditong kamatis, carrots at saka sidano, sibuyas. Hugas ko na lahat yan. Babalatan lang natin yung carrots. Ganyan. Then, prepare natin siya. Simpleng-simple lang naman tulutuin. Madaling-madali lang. Ayan. Then, so, gagawin natin, i-slice natin siya ng julienne. Ibig sabihin, slice na pahaba. Kaya, ganyan ang slicing. Nadulas ang kamay ko. Mas maganda nito ay magsusuot tayo ng gloves para mas okay. At part na rin ng hygiene para medyo malinis naman tingnan ang hindi natin kinakamay. So sabi ko nga julienne, kaya medyo na yung kutsilyo natin. Ayaw na tumalab. Okay. Yun. Medyo okay siya. Yan lang. Prepare muna natin lahat ng ingredients din. Papakita ko lang sa inyo. Yun lang. Napakasimple lang naman. Pwedeng-pwede ito sa tawag doon, yung mga vegetarian. Isa to sa noong ako'y nasa bed and breakfast, pag may mga bisita ang B&B na mga vegetarian, isa to sa mga niluluto ko. At puro nga siya gulay. Okay. Sorry, hindi maganda yung kutsilyo. Ayan, okay. Then, prepare tayo. Kuha tayo isang plato. Paglagyan ng ingredients na hiniwa. Okay. Carrots. Then, kamatis. By laang. Kaya, 4 na kamatis, din mag-a-add na lang ako ng bottled yung mga ganito pulpa. Ganyan. Okay na yan. Slice natin ang tawag doon, sidano. Gayon pa rin, pahaba pa rin ang slice. Julienne. Dahil sinusunod natin sa form ng gulay. Ganyan lang. Okay. Pwede na yan. Ayan. Then, gayon din ang ang sibuyas.
Okay. Then, kuha tayo ng paglulutuan. Mayroon na pala ako naka-prepare din eh. So, ganyan. So, ganyan ang ingredients niya. Kamatis, carrots, sedano at saka sibuyas. So, ngayon, kukuha tayo ng clear up muna natin ng kaunti at medyo magulo. Okay. Okay. Ganyan. Mas magandang kumilos pag ano siya, malinis ang paligid. So, ganyan. Okay. Malinis na siya. Lagay natin ang padela. Ito yung beans. Malinis na yan. Hinugasan ko na kanina. Lalagay na natin. Pagsama-samahin lang natin siya. Ayan. Okay. Then, lagay natin lahat ng ingredients. Kalat lang natin. Ganyan. Yan. Then, celery or sedano at saka sibuyas. Mag-add tayo ng tomato sauce. Kunti lang. Dahil may ano na siya, may fresh tomato na siya. So, lagyan natin siya ng olive oil. Okay. Okay, bus na ito. Dadagdagan natin ng konti pa. Okay, good. Little bit of salt. Then, mayroon akong chicken cubes. Lalagay na rin natin. Okay. At walang paminta dahil hindi sila gumagamit ng paminta. Lagyan din natin ng konting vino para siya na rin magluluto sa gulay. Okay, goods na yun. Then, isasalang muna lang siya ng dahan-dahan. Wag lang biglayin ang pagluluto para ano. At saka then iwanan mo lang siya medyo krokante, wag yung overcook ng gulay. Okay, ano na yun? Of course, tawag doon, tatakpan mo siya. Nakasalang na. Okay. Ang i-prepare naman natin susunod mamaya ay yung sauce para sa pasta. Hindi pa ako nakapag-decide. Ayun. So, kita-kita ulit mamaya. Okay, so, sa kaikot-ikot ko, bandang huli ay nakapag-desisyon ako para sa sauce ng ating first plate ngayon ng pasta. So, ang gagawin natin ay ragu de verdura. So, ano ang ingredients natin? Ito, kamatis, zucchini, carrots, celery or sedano, sibuyas, bawang, at saka mix ng pretsimulo at saka basilico. May hinadan ako ditong kawali.
Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay. Kaya ito. Okay. Pwede na siguro yan. So, mainit na siya. Unang gagawin natin ay un bel giro di olio di oliva. Then, lagay natin ng bawang. Medyo lutuin natin siya ng kaunti para pag ano ay hindi malalasahan masyado ng ano. Pero naroon yung aroma niya. Kunting papula. Ganyan. Then, kunti pa. Okay. Then, lagay natin ng sibuyas. Gayon pa rin. Dahil itong dalawang ingredients na ito ang medyo hindi ka nais-nais ang lasa at amoy sa bunganga pag kumakain ka nito. Kaya karamihan sa mga Italian ay ayaw nilang kumain dito. Then isunod natin ang celery at saka ang carrots. Ganyan. Kunti lang, ano? Simple lang luto ito. Gisa mo lang lahat. Ragu siya ng gulay lang lahat. Karamihan pag sinabi nilang ragu ay karne. Pero ito, araw na ito ay nakapag-decide ako na mag-vegetarian sila. Okay, then isunod natin ang kamatis. Yan, ganyan. Kunting gisa-gisa lang. Then pag na ano siya, i-reduce na natin ang apoy hanggang sa mga luto na siya ng kanya. Lumambot na lahat ng gulay, lalo na itong carrots at saka sedano. Then ilagay natin ang zucchini. Masarap din dito kung mayroon kang chipula. Chipula yung bell pepper, pwede din yun. At saka talong. Maganda din yun. I-ano mo na siya, i-slice mo lang siya ng cubes. Katulad dito lahat puro cubes. Then lagay na natin itong pretsimulo at saka basilico. Then lagay tayo ng salt. Yan. Then mix. Okay. Huwag muna natin takpan para yung aroma niya ay medyo mabawasan. Ito na yung kanina yung flat beans na nauna ko nang hinanda. Okay na siya. Tinakpan natin siya kanina, ngayon tatanggalan natin siya ng takip para luto siya na halos nagmamantika lang. Wala nang reduce na yung i-reduce na natin yung sabaw niya. Yun na lang pero luto na siya. Ganyan. Okay? Very good. Isa yan sa problema, may naalala tuloy ako sa Mindanao. Yung isa naming kamag-anak, bali lulu, hindi ko exactly kung alam ang relation na lulu o tiyuhin namin, si Tatay Buling. Hindi yun
Mahilig din magluto yun, magaling magluto. Doon ako nanonood sa kanya pag nagluluto siya. At hindi tumitikim yun ng hindi tumitikim ng niluluto niya. Ang gagawin niyan, ang gagawin niya ay ganyan. So, ilalagay niya yung sandok, tapos aamuyin niya. Sabi niya, okay na. Kulang talaga ng kunting-kunting asin, sasabihin niya. Isang dampot lang, kapiranggot, gagayan lang. Diyan ako natatawa. Lagi siyang gayon. Ano kang magiging diferensya kung dadagdagan mo siya ng kapiranggot na asin? Kaya wala mangyayari. So ngayon okay na yung gulay natin, medyo saltato na siya, gisado na siya. Gagawin natin ngayon ay mag-a-add tayo ng tomato sauce. Yan, ganyan yan. Then, hahaluin natin. No, wow, very nice. So, ngayon, i-reduce na lang natin yung i-reduce natin ang tawag dito, ang apoy para dahan-dahan siyang maluluto ng kanya. Ganyan na. Siguro, mamaya, titigman natin kung anong lasa, then titimplahin na lang natin ng gusto. Then, sa pasta, pag nilagay ang pasta dito sa saltang pasta, kailangan natin ng maraming parmigiano para abundante, rico ang sapore. Ito, dinan naman ninyo, ready na rin siya. Pinapareduce ko lang yung sabaw niya. Gusto ko ay yung nagmamantika-mantika na lang. Gayon na lang. So, hintay tayong mamaya. Dahan-dahan nating lulutuin na itong mga ito. Napakasimple lang Ayan. Okay. Kita-kita uli. Ihura de la verita. Oras na para operahin natin na rin. As usual, ito yung kutsilyo na bihira ko lang gamitin. Ginagamit ko ang panghiwa ng mga ganito. Hindi ko siya ginagamit sa kahit anong paghahanda sa pagluluto. Kaya ito tingnan natin. Siya. Inihanda ko na rin yung paglalagyan natin. Ang unang-unang gagawin natin ay tatanggalan natin ng mga tali. Yan. 1, 2, yan. Tinanggal ko na siya sa nung pakiramdam ko iluto na siya. Tinanggal ko na siya sa kung saan pinaglutuan para lumamig din siya ng kaunti. At napakahirap ng luto, gayatin ito kung mainit na mainit.
halos hindi mo siya magayat ng manipis, ibig ko sabihin. So ngayon, okay, natanggalan natin ang tali. Dito tayo magsisimula. Okay, tingnan natin na. Okay, tingnan natin kung marunong tayo magluto. Uy, very good. Wow. Ewan ko kung nakikita ninyo. Yan. Unang hiwa yan na. Kaya magandang maghiwa ka nito talaga. Matalas ang kutsilyo. At syempre nakagwantes ka dahil kasama naman na kinakamay mo yung kakainin ng iba. Okay. Yan. Mamaya kakata sa loob. Yun ang pinakaano ko sa lahat, yung mananatili yung katas niya sa loob. Eko, pwede na siguro ate, hihiwa na lang tayo ulit mamaya kung kulang. Pero palagay ko ay okay na yan. So, magbubukas din tayo ng vino. Hindi pa. Ayan, okay. Then, bottle opener. Putin mo lang.
Okay, very good. Iba tayo ng baso. Titikman natin. Tingnan natin baka mamaya ay lasang tapo. Okay. Ay ko pa yan. Kasya nito tuloy. Saluta degli amici. Ehi, guardate ragazzi, chi è? Il grande, eh? Però io non vedo loro. No, è nel video. Ah, è un video. Allora, Piero Pilu. Ayun. So, ready na tayo. Nariyan na yung mga kakain. Ito na yung pasta natin. Okay. Kuha tayo ng tissue, panlinis, bago dalhin sa lamesa. Ayan. Then, ito naman yung gulay natin. Okay. Then, ito ang roast beef natin. Tapos, lapit na yung crema de verdura dahil yung isang bisita ay kabubunot lang daw ng ngipin, kaya hindi pwedeng kumain ng sulit, kaya lalo siya sa crema de verdura. Okay, salamat, ready na tayo lahat. Yun pala yung anak ng amo ko, Piero Pilu, isang rockstar singer ng Italy. Okay. Bye bye. Magsiserve ako.